Ako nga ay pinalayas na sa bahay ng amo ko. At hindi ko alam ang gagawin ko noon. Hindi ko alam kung saan ako pupunta dis oras ng gabing iyon. Gusto ko man humingi ng tulong kay Sir, pero hindi ko na magawa dahil alam ko na mas kakampihan ni Sir ang kanyang asawa. Kaya nagpatuloy na lang ako sa paglalakad hanggang sa makakita ng isang lugar na pwede kong mapagpahingahan. Takot na takot ako nung mga oras na iyon. Dahil baka kung anong mangyari sa akin sa kalsada. At isa pa, ay iniisip ko din, na mabibigo ako sa pinangarap ko, kung ako'y uuwi sa amin. Hanggang sa sumapit na ang umaga. Puyat na puyat ako dahil halos hindi na ako nakatulog. Yung naitabi kong pera ay tinitipid ko dahil hindi ko alam kung kailan ako makakahanap ng trabaho. Buong araw akong naghanap ng mapapasukang trabaho. Pero bigo akong makahanap noon. At sumapit na naman ang gabi. Sa tabing bangkita lang ako natutulog. Naglalatag lamang ako ng karton. Sobrang nakakatakot, pero kailangan tiisin. At pagsapit nga ng kalaghatian ng gabi, ako nga ay nakatulog agad. Dahil sa sobrang pagod maghapon. Nang ako ay biglang nagising. Naramdaman ko kasi na para bang may humahagpos sa aking katawan. Pagdilat ng mata ko, ay bigla akong napasigaw. Dahil nakita ko, na may isang lalaki na hinahawakan at nilalames ang aking pempem at pakwan. Agad-agad akong naupo. Buti na lang ay umalis din agad yung lalaki. Napaiyak na lang ako sa nangyari. Hindi ko alam kung gaano ako katagal pinagsamantalahan noong lalaking iyon. Kaya magdamag na naman akong hindi nakatulog. Kinabukasan, ako ay nagtungo sa isang fast food restaurant para dumaskarte ng ligo. Nag-ayos ako para mas madali akong makahanap ng trabaho. Hanggang sa nakakita akong ng hiring. At mabilis nga akong natanggap. Kinagabihan ay nag-umpisa na nga akong magtrabaho sa isang massage. Unang gabi ko ay napasabak na agad ako. Nung mga bandang hating gabi ay bigla akong nagulat. Habang may minamasahe akong kliyente ko, ay bigla nito akong hinawakan sa aking likuran. Kaya nagulat ako, at pinagsabihan ko ang aking kliyente. Sobra akong natakot. Hanggang sa maya-maya ay bigla itong nag-offer na magpapa-extra daw siya. Wala akong kaalam-alam noon. Kaya sinabi ko sa aking kliyente ay, hindi po sir, wala pong ganyan, hanggang sa natapos na nga at umalis na ang kliyente ko. Kinalaunan, habang nagpapahinga na kami kasama ang mga massage therapist din, ay bigla kong narinig ang kanilang usapan tungkol sa binigay na halaga ng kanyang kliyente. Sobra akong nagulat. Dahil naisip ko, kung susumahin lahat ay talagang malaki ang kikitain, sa loob ng isang gabi pa lang. Alam kong bawal iyon at masamang tignan dahil isa akong babae. Kaya hanggang kaya kong tanggihan ay tinatanggihan ko. At sa lumipas ang ilang gabi ko sa trabaho, palagi kong nakikita ang mga kasama ko na masasarap ang mga baon. Nakakapasyal sa gusto nilang pasyalan at kainan. Hanggang isang gabi, habang may minamasahe ako, ay bigla itong nag-offer. Kung meron ba daw extra. Noong una ay humindi ako, hanggang sa kinalaunan ay nakuha niya ako sa mga bola niya.
Maganda ang presyong inoffer sa akin ng kliyente ko at isa pa ay gwapo naman kaya napapayag na din ako. At ginawa ko na nga ang gusto niyang mangyari. Init na init ang kliyente kong iyon. Na para bang sabik na sabik. Nakakailang hagpos pa lamang ako sa kanyang alaga, walang ano-ano'y, biglang may sumirit agad. Sumirit lahat ng iyon sa aking muka. At nang matapos na nga kami, ay bigla akong napaisip. Malaki nga pala ang kikitain sa ganon. Kaya nung mga sumunod na kliyente kapag mukhang maayos naman ay ako na ang nag-o-offer. Nung una ay kamay-kamay lang. Hanggang sa sumunod ay may nag-o-offer na din na isubo ko na daw ang talong niya. Nung una ay nagdalawang isip ako. At dahil nga sa maganda ang napag-usapan na halaga, ay napapayag na nga ako. Hanggang sa tumagal na nga ako sa ganong trabaho. Malaki ang naiipon ko. Siguro dahil may itsura din naman ako, makinis, batang-bata at sariwa pa kaya maraming kliyente ang pumipila at bumabalik sa akin para magpamasahe. At isang gabi, naisip ko na maggawa ng dummy account ko sa online social media para doon mag-alok ng mga home service massage. Alam kong bawal iyon at pwede akong maparusahan sa ganong trabaho. Dahil sa hirap ng buhay, ay kailangang galingan. Hindi nagtagal ay may mga nagiging kliyente na ako sa pag-home service kapag day off ko. Hanggang isang gabi. Habang nagmamasahe ako ay biglang nag-offer ang kliyente ko ng mas higit pa sa subo at kamay-kamay. Sabi ko ay hindi po sir. Wala pong ganyan. Hanggang sa maya-maya ay nag-alis na ng saklot ang aking kliyente. At tumayo sa aking harapan. Nanghina at nag-init ako sa nakita ko. Doon ko napagtanto na sobrang hot pala ng kliyente ko. Pero hindi ko iyon ipinapahalata. Hanggang sa nilapitan na nga ako ni Sir, at tumayo sa harapan ko, at kasabay ng pagtayo ni Sir ay sinabayan din ito, ng tayong-tayong alaga ni Sir. At halos dumikit na nga ito sa aking labi. Hindi ko maintindihan noong mga oras na iyon at hindi ko na nga napigilan ang aking sarili. Bigla ko na lang hinawakan ang alaga ni Sir. Hinimas-himas at hanggang sa akin na nga itong isinubo. At nangyari na nga ang hindi dapat mangyari. Hanggang sa dumating na kami sa kasukdulan. Sobra kong nagustuhan ang performance ng kliyente kong iyon. Siguro dahil nasabik din ako sa mga ganong pangyayari. At pagkatapos nga namin noon ay inabutan ako ng kliyente ko. Noong una ay parang ayoko na lang tanggapin. Pero naisip ko na part din naman to ng trabaho. Hanggang sa tumagal ay naging ganon na ang aking ginagawa. No boyfriend since birth ako pero kung sino-sino ng lalaki ang nakakagalaw sa akin. Hindi ko na inisip ang hiya. Dahil alam ko na nasa malayo naman ako at walang makakakita sa akin. Mabilis akong nakaipon noon. Lumipas ang ilang taon ay nakapagpatayo ako sa aming probinsya ng maliit na bahay. Hanggang isang araw, meron akong nakilalang lalaki. Kababayan ko na napadpad din sa Maynila para magtrabaho. Hindi nagtagal ay niligawan ako nito at kinalaunan ay naging kami na din. Hanggang sa tumagal ay nagsama na kami sa iisang boarding house.
Ilang buwan na kaming nagsasama ng aking jowa ay hindi pa din niya alam ang aking lihim sa pagtatrabaho sa massage. Hanggang isang gabi, wala noon ang aking jowa, dahil ito ay pansamantalang umuwi sa aming probinsya para alagaan ang kanyang lola dahil walang ibang mag-aalaga. Hindi na muna ako sumama dahil wala pa akong ipon. Day off ko noon. Nagkainuman kami ng aking katrabaho na babae na naka-off din. Hanggang sa sumapit na ang gabi at pareho na nga kaming may tama sa alak. Kinalaunan ay natapos na kami mag-inom at umuwi na din ang aking katrabaho. Maya-maya ay may biglang nag-book. Dahil pakiramdam ko noon ay okay pa naman ako. Kaya agad akong naligo at pinuntahan ang aking kliyente. Doon kami nagtagpo ng kliyente ko sa isang inn. At nagsimula na nga akong magmasahe. Habang minamasahe ko ang aking kliyente, ay bigla itong nagsabi na, "Nakainom ka ma'am?" Ang sabi sa akin. At hindi na nga ako nagsinungaling at sinabi ko din ang totoo. At nang matapos akong magmasahe sa kliyente ko ay bigla itong nag-offer. Kasi naamoy niya daw na amoy alak ako. Kaya nag-aya siyang uminom. Dahil sa mabilis niya akong nabola ay napapayag na din ako. Agad itong bumili ng inumin at nag-inom na nga kami sa loob ng inn. Hanggang sa sumapit ang umaga. Nagising na lang ako na wala na akong saplot. Naisip ko agad na siguradong napagsamantalahan ako ng aking kliyente. Pagtingin ko sa aking pempem ay magang-maga at merong naiwan na likido sa loob. Pero hindi ko na pinansin iyon. Dahil nasanay naman na ako na kung sino-sino na ang gumagalaw sa akin. Ang laking gulat ko at pagtingin ko sa gamit ko ay wala na ang aking pera. Natangay na pala ng kliyente ko lahat. Buti na lang at hindi niya tinangay ang aking cellphone. Nakalipas ang 2 buwan ay hindi pa din nakakabalik ang aking jowa. Hanggang sa isang araw, bigla akong nakaramdam ng hilo at ako'y nagsuka na. Noong una ay hindi ko inisip na buntis ako dahil alam ko naman na sa lahat ng kliyente ko ay pinapagamit ko ng proteksyon. At isa pa ay ilang buwan na din kami hindi magkasama ng aking jowa. At bigla ko na nga lang naalala yung nangyari sa akin noon na napagsamantalahan ako ng isang kliyente. Matinding takot ang aking nadama noong mga oras na iyon. Agad akong nagpiti, at nangyari na nga ang hindi dapat mangyari. Nag-positive ang piti ko. Sobra akong napaiyak. Sobra din akong naawa sa aking jowa. Dahil alam kong hindi sa kanya yung dinadala ko. At lumipas ang ilang buwan ay hindi ko pa din ipinapaalam sa aking jowa. Hanggang sa bumalik na siya ng Maynila. At doon na niya nalaman na buntis ako. At sinabi ko sa kanya ang katotohanan. Napaiyak ako sa kanya ng husto at sinabi ang lahat-lahat ng aking naging lihim sa kanya. At humingi ako ng tawad sa kanya. Nagpapasalamat ako dahil sa kabila ng lahat ay tinanggap pa din ako ng aking jowa. At lumipas ang ilang taon. Pinakasalan ako ng jowa ko at siya ang nanindigan at tumayong ama ng aking anak.